Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 day devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic pa talakayan natin ngayon ay ano ang gagawin ng banal na espiritu sa buhay mo. Ngayon po ang ating pag-aaral ay tungkol sa John chapter 14 verse 26. At gusto po natin ang ating puso tisig sa mga nagsalita ng Diyos. Yung sabi dito na what out of me, the Holy Spirit whom the Father will send in my name will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Or sa Tagalog, subalit ang makaliw ang Espiritu Santo na subuin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Teaching number 1, the Holy Spirit is God's seal in us. Ibig sabihin, kapag tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang banal na Espiritu ay binibigay sa atin bilang tanda o sa inyo na tayo ay tunay na pag-aari ng Diyos. Ito ay parang spiritual na tatak na nagpapatunay na tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos at tinanggap na bilang kanyang mga anak. Ay batayan na patiyakan ng kaligtasan. Teaching number 2, the Holy Spirit is God's voice in us. Ang banal na Espiritu ay siyang nagtuturo, nagpapaalala at gumagabay sa atin sa pamamagitan ng kanyang tinig, hindi man sa literal na salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang influensya sa ating puso, konsensya at pag-unawa ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanya, naalala natin ang mga turo ng Jesus at nalalaman natin ang kalooban ng Diyos sa bawat sitwasyon. Teaching number 3, the Holy Spirit is God's power in us. Ang Espiritu Santo ay bibigay sa atin ng lakas upang mabuhay na matuwid, maglingkod na magkatapatan at malampasan ang mga tukso at pagsubok. Siya nagpapalakas sa ating loob upang may sa buhay ang pananampalataya at maging matapang sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Application number 1, listen to the voice of the Holy Spirit. Sa araw-araw natin pamumuhay, kailangan natin maging sensitibo sa gabay ng Espiritu. Maaari itong sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, panalangin at tahimik na pag-iinilin. Kapag tayo nakikinig, mas malinaw natin maririnig ang direksyon ng Diyos. Application number 2, obey God and live the consequences to Him. Ang pagsunod ay hindi lalo madali. Ngunit kapag sumunod tayo sa pamumuhay ng Espiritu, maaari natin pagkatiwala sa Diyos ng anumang mangyayari. Hindi natin dyan ang kontrolin ng lahat. Responsibilidad natin ang pagsunod at ang Diyos na ang bahala sa buhay. Application number 3, yield to the Holy Spirit and be empowered. Ang pagpapasakop ay nangangulugang tinatabi natin ang ating sarili, kagustuhan, pinapahintulutan ang Espiritu Santo na mamuna. Kapag ganito ang ating puso, tayo pinapalakas, pinapatatan at ginagawang epektibo sa ating buhay.